Sumainyo ang kapayapaan. Ang lahat ng mabuti, walang pagmumulan, kundi ang tunay na kabanalan. Siyang dakila kailanpaman, yao Diyos amang mahal, na sa tao'y nagbahagi, binahagi ang buhay. Kaya't kung tuwirang sinasamba sa katotohanan, di kaya ito'y mararamdaman sa kaibuturan ng kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama, pawang katotohanan. Kung pagninilayan ng bawat isa at ang tao'y matamang nagsusuri, makikita naman ang pawang katotohanan. Kaya lamang maraming tao ang nagsusuri, ang sinusuri ay kung paano yayaman, paano unlad ang buhay, paano makikita at makukuha yung gustong pangarap niya. Subalit, hindi na nakatuon doon sa paano nga ba magiging maayos ang bawat isa. Kung lahat lamang ng mga binahagina ng buhay ng Ama ay tuwirang ang kalinisan ng puso ang mananahan sa bawat isa. Tunay na dumadaan man kung minsan sa pagdalisay, naroroon pa rin ang galak at pag-asa. Sapagkat yun ang bahaging buhay ng Ama. Ganon siya kumilos sa bawat anak niya. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Saan ba nagmumula ang pundasyon ng isang anak? Hindi ba sa ama't ina? Sa haligi ng tahanan at sa liwanag ng tahanan. Ang ina ay tanglaw, ang ama ay haligi. Kaya't kung magkamisan, ang lalaki ang matino, matibay ang haligi, subalit ang babae ay madilim, hindi pa rin kumpleto. Mayroon pa rin hindi magandang magaganap sa buhay ng pamilya. Subalit, kung ang haligi ng tahanan at ang liwanag ng tahanan ay kapwa nandun sila magkaisang magkasama, ang mga naging supling nila, kung mayroon mang nagiging pagkakataon na dumaranas ng hindi nila gusto bilang sila'y magulang, na pagsasama ng dalawang mag-asawa, ang pagtitibay, magkasama nilang hinaharap, sigurado, 100% lutas at maayos. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang pangkaraniwang nagaganap, kung nagsusugal ang Ama, gumagaya na rin ang ina. Kaya kawawa yung mga anak na hindi inuunawa nila. O kaya naman, kung ang isang ina ay masipag, ang isang ama naman ay tatamad-tamad. Subalit pagmasdan ninyo sa mga mag-asawang kahit mahirap sila, patuloy na magkasama, nagkakaisa, nagmamahala, nagtutulungan, ang saya-saya kahit may dinadala. Hindi mababanaag yung hirap sa dalawa sapagkat magkasama nilang hinaharap. Mga mahal, araw ng mga puso ay Biyernes. Subalit, kung tutuusin, sabi nga ng Ama, at kung tutuwirin ang katotohanan, araw-araw, araw ng mga puso, na dapat ay maramdaman ng bawat isa. Kaya mapapalad ang mag-asawa na may maliwanag na pag-iisip, na mabuting damdamin, yun po ay biyaya.
May mga pagkakataon, sulong pagnilayan po ninyo at ito'y nagaganap sa ibabaw ng mundo. Mayroong lalaki na kapag naging nobyo ng babae, ay hindi marunong man lang magdasal, manalangin. Subalit dahil ang babae ay bihasa, sanay sa kabutihan na pinulat sa kanya ng magulang, naaakay niya yung naging boyfriend hanggang naging asawa niya, natutong manalangin sila. At kung laging nadidiligan tulad ng halaman, kailanman hindi matitigang ang ugat niya. Hindi mangunguluntoy ang mga dahon niya, laging sariwa ang mga sanga niya. At yan din ang mag-asawang laging naka-ugnay sa pamamagitan ng ama. Kung ano man ang pinagdaraanan, natatawid nilang may ligaya. At kung nagbubuntong hininga ang isa, magkasabay silang dalawa. Kaya ang gaang-gaang dinadala, ano man ang bigat para sa kanila ng pasaning nakaatang sa balikat nila. Sapagkat may kasama sila. At nawa, lahat ng mga may pamilya, yaon ang pagnasahan. Kung minsan, ang lalaki makitid ang pangunawa, pinahihirapan ng babaeng mapangunawa. Kung minsan naman, ang babae ang makitid ang pangunawa, hirap na hirap magbigay pangunawa ang lalaking malawak ang pangunawa. Kaya mapalad ang pinag-isa at pinagtiyap ng ama na kapwa nagkaunawaan at nagsama sa hirap at ligaya. Ginhawa, lungkot, saya, hirap man, sakit at dusa. Kaya nga nung ikinasal sila at pinag-isa, binuklod, pinagtali pa, upang doon ay pag-isahin ang pag-ibig na pinag-isa ng ama sa damdamin nilang pinagsama, kapwa sila. Kung minsan magsisisihan, pinilit mo lang eka ako. Samantalang nung nagliligawan, nag-uutuan. Mga mahal, ganun ang buhay sa lupa. Subalit, ito'y nagaganap sa mga kilala ang Diyos. Sabi nila, subalit wala sa damdamin. Ano nga ang sabi ni Father? Nasa nguso, nasa labi, wala sa puso. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung kapwa lamang magkakaisa at magkakasama, ang sarap at kay ligaya. Subukan ninyong pakinggan ang mga anak na hindi makapagsabi ng mabuti sa kanilang magulang. Sa iyong nagtatapat, maririnig mo lahat ang hinaing at daing. Sapagkat wala silang loob, wala silang lakas loob na sambitin sa magulang nilang malayo sa kanila ang damdamin. Subalit sinasabi, mahal kita, mahal ko anak ko. Ano ang pagmamahal? Paano ang pagmamahal? Kung minsan may magulang na paano niyang maasikasong nasa tahanan ng anak niya, siya rin ay wala. Kung nakikipaglibang ang anak, naglilibang din ang magulang. Hindi masamang maglibang. Lalong hindi masama ang makipaglibang. Kaya lamang, kung ang tungkulin mo sa iyong anak ay nagampanan mo na, wala ka ng pagkakamali sa amang nagpahiram sa kanya. Pananagutan ng magulang ang bawat kamaliang hindi na itama sa anak. Ngayon, kung ikay anak ng ama, na tunay na magulang na naiulat mo ng lahat ng tama tumpak, subalit anuman ang ginawa mong pawang kabutihan at pinakita mo isang tunay na halimbawa at nakita mo pang hindi nakita ng iyong anak, ito'y hindi ibig sabihin ay pinarurusahan ka. Dili kaya naman ay ikaw ay pinasasakitan. Kung tunay at tapat ang iyong pagtitiwala at pananalig sa Ama, magbabata kang hihintayin mo yaon. Hanggang sa hindi mo namamalayan, pinalaya ka. At sinabi sa iyo ng Ama,
tunay kang magulang. Buhay ba ang ama? Kaya lamang may mga magulang na mapangatwiran, may anak na mapangatwiran. Kung papaano ang anak ay mapangatwiran, may magulang ding mapangatwiran. May magulang na hindi alintana ang pinagpagala ng kanyang anak, isusugal pa. May mga anak naman na pinaghirapan ng mga magulang, halos magtagaktak ng pawis, pagkatapos at ibinigay, baliwala lamang. Kaya, kung susuriin mo ang mundo, tunay na kay Rumi. Kung hindi ka magninilay at di ka tatanglawan, tunay na mahihirapan kang umusad at magbago. Subalit, walang mahirap kapag nakamtan mo ang Diyos Ama ng buhay mo. Sapagkat ito ang magbibigay liwanag, ang magtatanglaw sa iyong dilim at nadidimlan na kaisipan, upang sa hindi mo namamalayan, nakauusad ka ng tuwiran. Kaya, sa isang retreat house, sa mga bata, pakinggan mo ang mga hinaingat daing ng mga bata, ang iyakan ng mga bata, na mga nalimutan ang obligasyon ng kanilang mga magulang. Kung minsan nagaganap, kaya lumayo ang magulang para gumandang buhay ng kanyang anak. Subalit nang dahil naghanap ang anak sa pagmamahal at kalinga, ang naramdaman niya ay pagmamahal ng ibang tao, hindi magulang nila. Nagtanim din ang sama ng loob ang kanyang anak. Lalo tigit kung ang nangangalaga o nag-aalaga ay hindi iminumulat na kaya ang iyong anak ay lumaking gayon. Wala nang narinig kundi, akin na yung pera ko, andyan yung ganito, ganito. Kumain ka, nandyan ang ulam, nandyan ang bagay, eto damit mo, eto ano mo. Subalit, hindi mo nasabi man lang, kumusta ka ba anak? Ano ba ang nararamdaman mo ngayong wala ako? Bakit ba ako lumayo? Lalo na ngayon, napakagaan ang komunikasyon ng tao. Napakadali. Kaya kung may pag-ibig na totoong magulang, anumang pagkaabala, hindi niya lilimutin ang isang araw ay kausapin ang anak niya. Habang lumalaki, umuusad ang panahon. Kaya malayo man siya, hindi siya malilimutan ang kanyang anak. Lalo tigit kung naririnig niyang, anak, kaya ako lumayo para ako ay maghanap buhay para sa inyo. Eh, paano niya nga sasabihin yung kaya, anak, kaya ako lumayo, ako'y nangaling niya muna dito. Paano niya sasabihin sa anak niyang, anak, magpakabuti ka? Kaya ang bata na may nakitang hindi maganda sa kanyang magulang, nagtanim. At nang hindi na loob sa damdamin na sumisikil sa kanya, naghanap ng ibang paglilibangan. Hindi lahat ng nagpakalokong bata ay loko-loko. Hindi lahat ng naligaw ay masama. Subalit, hindi ito sinusuri ng iba sapagkat kasalukuyan din silang nakaligaw. At hindi ito tatanggapin ng isang magulang na nakaligaw, hindi ito aaminin sapagkat sino nga namang magulang ang susuko sa kanyang anak. Subalit kung tunay mong kilala ang ama, para lamang mabuklod at mabuo mo ang pamilya mo, hahanapin mo ang kamalian at susi ng kaparaanan para buklurin mo at mabuo ang tunay na pamilya mo. Mga mahal, iba't iba ang kaganapan dito sa mundo. Subalit walang malilihim sa Espiritu Santo. Pagkaluwat-luwat mang naganap, hindi pa rin itong maililihim na ganap. Sapagkat luluwal at luluwal, subalit mapalad ang tao. Hindi katulad ng taong mapagpahiya ang ama at ang Espiritu niya'y nanunubat, hoy! Ba't ginawa mo yan? Kundi handang magpatawad, handang magmahal, magparaya at magbigay pagpaparaya. Subalit ang tao'y sutil. Kasalanan na nagmamagaling pa, kunwari bingi, kunwari bulag. Subalit ang totoo, ini-ignore sabi ng tao. Kunwari wala siyang alam, pero nandoon alam niya yun.
may taong gayon. Subalit, alin kayang mas madaling gisingin? Ang nahimbing sa pagtulog o yung naghihimbing-himbingan? Mga mahal, dapat kung tunay na hinahanap ng tao ang liwanag, tuklasin ang kamalian niya at ituwid ang kanyang kamalian. Makikita mo kung paano ang pagtutuwid mo sa sarili mo may tatama ng Ama ang buhay lahat ninyo. Buhay ba ang Ama? At huwag sabihin ng tao na marupok siya dahil mahirap. Sapagkat ng unang panahon, nagsimula ang mundong ito sa pagbubungkal lamang. Wala pang mga gusali. Wala pang teknolohiyang, bagong teknolohiyang nakikita ninyo ngayon. Puro hirap bago ka umunlad. Pagtatanim, pag-aalaga ng hayupan. Ito ang buhay noong panahon yaon. At ngayon, sasabihin ng bata, mahirap kami. Tamang mahirap. Ang pinakamahirap ngayon, nakakakain ng mansanas at hubas. Ng panahong yaon, kung sino lamang ang may kakayahan. Kaya doon nasusukat ang may pera at wala, ang may salapi at wala. Mga mahal, ito ay paalala. Walang magaling na tao at walang tunay na matalinong nilalang. Walang banal na tao at di nagkasalang nilalang. Subalit, kung tuwirang kinikilala ng Ama, ang mga anak niya ay mahal na mahal, dapat ikaw na anak niyang kinikilala ay matuturing magmahal sa Kanya. At kung tunay na kumikilala ang tao sa Espiritu Santo, hindi niya ibabaliwala ang pagtutuwid sa Kanya. Sapagkat ang taong nagbabaliwala at nagpapatay-patayan, yun ay lalong kasuwailan na anak ang tawag. Kaya anuman ang gawin ng taong nagmamalinis, subalit hindi pa rin gawing totoo ang buhay, hindi pa rin mapapatag at mababagong ganap. At yan ang pawang katotohanan. Anumang kabanalan ng harapin para mapagtakpan ang kamalian, hindi pa rin may tutuntun at may tatama. Subalit, gawin mo ang tama at marapat, ang Ama'y kikilos sa buhay ng bawat isa at patutotohanan niyang, yamang ako'y kinilala at nagpakatotoo ka, gagawin kong marapat kang matawag kong anak. Kaya naman, kung papaano ang isinuko mong pagpapagsakripisyo sa sarili mo, ibibigay ng Ama ang kapalit na higit pang ganting kagalakan sa buhay ng nagbata. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya nga, yung ina na tunay na mapagmahal, kahit di siya kumain, makakain lang ang anak niya. Ang ina na tunay na nagmamahal, kahit hindi niya mabili ang gusto niya, maibili lang ang anak niya. Subalit yung taong malayaw at may gustong sanlibutan lamang, kumisan, sasabihin kaya kita pinangutang dahil mahal kita. Subalit totoo nun, hindi lang sa anak niya napuntang inutang, kundi sa kanya ding kalayawan. At maraming magulang din na ganito. Kaya nga, ano ang sakripisyo? Mga mahal, ang bawat isa ay anak ng Ama. Ang may pagnanasang maging mabuti sa kanya, iisipin at pagninilayan kung sino siyang anak niya. Upang kung papaano niya gustong magbago at magpakatotoo, gayon din ang gagawin ng Ama sa anak niyang nasang magbago. Mga mahal, kaya lamang hindi napapatotohan ng totoo at buhay ang salita ng Ama sa mga anak niyang hindi marunong magbata, sa mga anak niyang panandalian ng pagtitiwala sa Kanya, at sa mga anak niyang makasanlibutan tuwina. Subalit sa mga anak niyang nagpapakasakit alang-alang sa Kanyang nasumpungan, napapatotohanang walang pinangusap, walang salita na hindi totoo at tapat ang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang isang bulag kailanman ay hindi makapag-aakay. Kapwa sila magiging ligaw.
Subalit, kung tunay na natanglawan at ganap na naghari ay ang liwanag, ang sinumang bulag, pag samasamahin man niya, kaya niyang ituwid at yakay sa daan. Tama baga? Kaya nga, ang nais ng Ama, ang malinis na puso, malinis na pag-iisip, upang kung papaano ka nagtutuwid, ang sarili mo rin ay patuloy na matuwid. Sapagkat, kung magaling kang mangusap sa kapwa mo, sa sarili mo'y ika'y huwad, hindi pa rin tama. Kaya, sinong pipiliin ng Ama? Alin ang mapipili niya at sino ang para sa Kanya? Kung lahat ng tao'y magpapakahuwad. Kaya ang lahat ng mga pinipili ng Ama at pinaging dapat niyang maging tapat at totoo, yaong nakikita niya at nababasang nilalaman ng isip at natatarok niya ang laman ng dibdib. Kaya nga, ang taong ngayon ay mabuti at mamaya'y masama ang isip niya, siya rin naman ang nahihirapan, siya rin ang nasasaktan. Subalit ang sa tuwina sa maghapon magdamag, walang inisip na laman ng isip na masama kanino man, siya ang nagagalak at nasisiyahan. Kaya nga, saan lalagay ang tao? At anong pipiliin? Kung tunay kang Kristiyano at anak ng Ama, pipiliin mo ang tama't tumpak na marapat sa iyong buhay. Upang wala ka man ng marami at di mo man nakamta ng marami. Subalit ang puso mo'y nag-uumapaw sa maraming galak na natanggap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Paano mo may tuturo sa anak mo ang, anak, kung anong kakayahan natin, tanggapin mo. Kung ikaw mismong magulang ay nakikita niya na hindi mo kaya, niyayakap mo. Dapat imulat mo sa anak mo, pagbatahan mo anak kung ano kaya natin. At pakikita mo rin sa kanya ang katotohanan. Ikaw rin ay isang inang nagsasakripisyo. Ikaw rin ay isang amang nagsasakripisyo. Sa papaanong paraan? Pinakikita mo sa anak mo kung ano lang yung kaya nyo, nakakaya nyo, at kinakaya ninyo. Siya rin binibigay sa inyo na mga anak ko. Pinakikita ang katotohanan na pagbabata. Ay paano kung isa kang magulang? Sinasabi mo sa anak mo, magsakripisyo muna tayo. Miya't-miya nalilibang ka. Nakikipagtungo ka sa kaibigan mo. Nagpupunta kayo sa ganon, nagpupunta kayo sa ganyan. Magkano nilaladad mo sa lapi? Paano natitipon ng pera? Paano lalago ito? Subalit subukang kamti ng Ama. Ituturo ng Ama. Ultimong kusing na barya kung papaano gagamitin ito. Kaya nga, kung may anak kang nagmalabis, hingi mo ng tawad sa Ama na ituro niya ang landas na tama. Subalit kalin sabay niyon, ikaw na magulang na nagtutuwid sa kanya, pakita mong patuloy ang mabuting halimbawa. Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Hatulan niyo man si Constancia at hamakin ang tinuran. Subalit ang sa akin sa inyo'y nilaan, pawang nasisilayan sa daigdigan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, kaya lamang nagdurusa ang tao dahil sa hindi niya kaya ay kinakaya. Ang kayanin mong pilit na hindi mo kaya ay magpakabutit, magpakabanal. Walang sayang at di mo pangangalugian. Subalit, ang yakapin mo ang kalayawan na hindi naman kaya ng iyong sarili, ikaw ang kawawa, ikaw ang malalaglag, maiiwan na hindi makatitighaw. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't maliwanag, mag-alkansya ka, barya-barya, pag naipon, sa lapi ang tawag. At yan ang katotohanan. Kung may pinag-iimpukan ka, may paggagamitan ka. Kaya kung pinag-iimpukan mo'y kabanalan, gagamitin ang iyong kaluluwa. Subalit, sa paunti-unting karunungang bahagi sa iyo ng Ama, kung tutupad ka't makikipagtotoo sa Kanya, hindi mo namamalayan, dumarami na pala. At sang araw, sigabong galak ng puso mo'y naramdaman, liwanag ng pag-iisip mo'y natanglawan at tuwiran, at di namatay kailan paman, sapagkat hinanap mo ang matwid at tumpak na kalooban ng Ama. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig.
Nekkarameneyahanan. 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 Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ano po? Lahat ng tao ay may taglay na mabuti. May taglay na pumapasok na masama. Kaya lang, kung may takot ka na sa Panginoon, nananaig yung mabuting papasok kaysa yung masama. Habang ako ay naliligo po kanina, nangungusap ang Espiritu, sapagkat pinasalamatan ko yung tao na sabi ko nga kay Arlene, anak, talagang damang-dama ang katotohanan ng kanyang paghahandog sapagkat hindi ko pa yan nakita. Ni hindi pa kami nagkausap man lamang bago niya yun pinadala. Kundi ito'y pinabatid sa akin on the way na kumbaga. Ganyan ka ako kumilos ang Ama. Ganyan kabuti. Kaya sinabi ko, nakakahiya. Kapag may nagbibigay sa'yo, kung ang paiiralin mo sa tuwin ay nakakahiya bilang tao, sa bilang tao. Ngunit maliwanag na tinuturan ng Espiritu, anak, ang mga pahatid ko'y hindi mo hiningi, kaya pasalamatan mo silang mula sa akin. Subalit sa tuwin ay tatandaan mo, anak, huwag kang tutulad sa isang mangungutang na mahilig mangutang, pagkatapos inutang, kapala na lang ng mukha yan, hindi niya na yan iniintindi, kahit na ano pa, kinalimutan na. Subalit mayroon naman tao, kang hiyang-hiyang mangutang. Kapag may takot ka sa pangungutang, talagang hiyang-hiya ka. Subalit kapag wala ka ng kahihiyan, magaling ka ng maglubid-lubid ng salita. At kung wala ka ng kahiyan, makita mo man yung pinagkautangan mo, hindi ka na nahihiya. Subalit kapag ikay may hiya, kapag nakikita mo yung pinagkautangan mo, parang gusto mong ora mismo ibigay mo yung utang mo. Subalit may mga taong baliwala na yaon. At anak, ang mga binabahagi ko sa iyong biyaya, lagi mong ihambing sa pagkakautang na lagi kang nahihiya sa pinagkakautangan mo. At yan ang dapat maging katwiran ng tao na mga binibigyan, binabahaginan. Yung hambing sa mangungutang na takot mangutang na dumami ang utang, lagi kang magkaroon ng utang na loob. At mahiyang, lagi kang binibigyan sapagkat para ka ng isang taong walang hiya. Sapagkat kung aasa ka sa tuwin na dun sa bibigyan naman ako, binibigyan ako, sapagkat binibigyan ka, may pagkakataon na panghihinawaan ka rin. Subalit, kung ikaw na binibigyan, alam mo yung kahihiyan at pagmamalasakit sa iyo, pagmamahal sa iyo, ay hindi mo inaabuso, kailanman hindi ka pagsasawaan. Maliwanag po yun, tinura ng Espiritu. Kaya anak, ito'y bahagi ko. Ibabahagi mo, sa bibig mo'y luluwal ito. Upang magkaroon ng kahihiyan ng tao, alalahanin niya sa tuwina, ay ako. Sapagkat kung minsan kaya lamang lumalabis dahil sa wala ng kahihiyan. Sasabihin nahihiya, pero ba't ginagawa? Ang taong totoong nahihiya, iniiwasan yung pagkapahiya niya, ay lumabis na dumatal ang takday, pagsawaan ka. Subalit kapag kalooban ng Ama ang nagaganap sa buhay mo, pakatandaan po ninyo, walang daratal na pahiya sa buhay mo. Sapagkat kalooban niya yan. At hinahanap mo naman ang kaparaanan at kalooban niya, sinusunod mong tuwiran, kaya ituturo naman niya ang lahat ng paraan sa iyong buhay. Mga mahal, kung lahat lang ng tao matututong alalahanin ang damdamin ng kapwa nila, ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. At kung ugali mo ang mambalasubas ng kapwa mo,
di lahat din ay gaganti sa'yo. Paano nga aasenso negosyo mo? Ang isang mandarambong, makakatapat din ang mandarambong. Kaya, kung ikaw ay nasa matuwid at tama tumpak na ginagawa, may lumoko man sa'yo, makababawi kang muli. Sapagkat wala kang alam na ginanti sa'yo yun. Subalit, kung ang ginagawa mo, may nangyayari sa'yo, pagnilayan mo. Kaya yung mga tao na may malinis ang isip at konsensya, kung may nagaganap sa kanila, nakapagpupuri sa Ama, nagpapasalamat, sapagkat tuwir ang hindi nila ninasa, kundi ito'y kalooban na maganap sa kanila. At yan ay may kaganapang hindi kagustuhan ng tao. Kung kaya ka, lumugmok ang buhay sa mali mong ginagawa at di ka pa nagbabago, hindi ka makababangon kailanman. Subalit, kung sa pagkakalugmok ng buhay mo, may malinis na puso't malinis na isip ka, taglay mo ito at hindi nawawala sa'yo, nandyan ang Diyos Ama para sa klolohan ka. At muli ibigay ang karapatan mong makatighaw. Kaya nga, iba yung manloloko sa nanloloko. Ang manloloko, pag ginantihan ng Ama, kahabag-habag siya. Subalit yung niloko, kapag nagbigay ng pagpapala ang Ama, higit sa niloko sa kanya, tatamuhin niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ano ba ang dahilan at nag-aaral ng salitang banal ang tao? Ano ba ang dahilan ba't hinahanap mo ang kabanalan? Kung ito'y hinahanap at hindi sinasabuhay, sinong niloloko mo? Hindi ba't sarili mo rin bilang tao? Kaya nga kung kasabay ng paghahanap at nagsasabuhay ka rin, ang Amang hinanap mo, nasumpungan mo, tinanggap mo, siyang magbibigay paraan sa tuwid na buhay mo. At subukan ninyo, mga mahal ko, kung ang anak mo'y pinalaki mo sa pagmamahal, binusog mo sa pangaral, naligaw man ito'y may tatama mo pa rin sa kalooban ng Ama na mahahabag sa'yo. Subalit, kung ika'y walang mabuting ginawa rin sa magulang mo, puro sama ng loob ang ginanti mo, sigurado, kung ano tinanim, siyang aanihin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. May panahon pa, sapagkat maliwanag ang tinura ng Ama. Walang masamang tao na nagbalik loob sa kanya't nagsisi na hindi tinanggap nito. Kaya nga, kung nais mong magpakatotoo, pagnilayan, tinuran ko. Wika ng Ama sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Iba't iba ang kaganapan sa ibabaw ng mundo, subalit, salamat sa Espiritu Santo. Ang sabi nga, kumisan sa iyong buhay ginagawa kang halimbawa sa iyong kapwa para may masabi ka, may bahagi ka. Subalit kung ginawa kang isang halimbawa ng Ama at ikaw mismo ay hindi naging totoong halimbawa, hindi ba ikaw rin ang kawawa? Mga mahal, kay sarap magpakatotoo. Sabihin mo mang diretso kung nagagawa mo, hindi ka hahatulan ng Ama. Subalit, kung sinasabi mo, pagdakay hindi ginagawa ng sarili mo, ang di mo namamalayan, kaya lalong nagpapahirap, nagpapabigat ng dalahin mo dahil sinungaling kang tao. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, maliwanag na diretso ang mangusap ang Kristo. Saan ba ka nagmumula? Ang karumihan sa pumapasok o lumalabas. Kung ang pagmamasda naman ng taong gustong magbago ay ang pamilya ng kapwa-tao niya, bakit yun? Matinuba eka sila. Walang kasalanan ng isang nagpapakabutit, nagpapakatino, kung mayroon pa rin lumabas na masama.
sapagkat ang Kristo mismo, kung ang mga kapatid niyang babaeng tinatawag na kapatid kay Maria, itinatatwa siya't kinukot siya. Ikaw pa kayang tao lamang. Kaya ano ngayon ang hahamakin mo at susuriin mo sa kapwa mo? Suriin mo muna ang sarili mo bago ang kung sino. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, ang lahat ng paraan ng tama tumpak ay pinagkakalob niya. Subalit, sa taong mapangatwiran at di marunong pang tumanggap, nililis siya ang isipan sa tama at tumpak. Subalit sa taong nagpapakatuto at nais na magbago, tumitimo sa kaloob-looban, ninanamnam ng kaisipan. Kaya't tumatagos sa buo niyang katawan na pagbabago ng kanyang pagnanasang maging mabuting nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos na bumuhay, lahat kayo siya ay may alay na wagas na pagmamahal, tapat kanino man na hindi nawawalay ni hindi naparam. Halina kayo, namnamin winika ko, mahal niyo ba ang inyong pamilya? Gawin ninyo, ilagak muna sila sa dakilang Ama, kalinsabay na kayo'y magbigay ng tama't tumpak at marapat na lahat ng inyong gagawin ay pagninilayan upang sa iyong binhi na niluwal sa sinapupunan, makita ng Amang mahal ay kaya niyang baguhin yan. Halina kayo, mga anak na tuwiran, walang banal, walang mabuting nilalang, subalit kaya kayo ay naririto upang hanapin niyo siya at masumpungan naman. Kaya't kung kayo tuwirang magnanasa, maglalayo, umibig sa Kanya, iibigin din niya lahat ng mabuting gawa niyo, at yun ang gagantimpalaan niya, liligaya kang anak niya. Halina kayo, magnilay, magbulay, magtanto kayo, o mga minamahal, gawing marapat nyo. Kayo ay magnasa kung ano kalooban ng Ama, gawing tanggapin lahat nyo. Halina kayo, mga minamahal ko, gawing marapat, sa puso'y tumimong ganap ang wagas na pag-ibig, malinis na alay
upang buong katauhan ay mapagharian. Banal na totoo, ang Diyos Amang bumuhay sa inyo, walang pasubali. Sa inyo'y hinihingi, kundi lahat kayo matutunang ibigin siya, tulad ng kanyang nasa matapat sa bawat isa. Halina kayo, tantuin tinuran ko, limiin nyo ang bawat gawa nyo. Kung makikita nyo, nasa tama't tumpak kayo, patuloy na gawin nyo. Ama'y malulugod sa inyo. Sino ang gumawa ng mabuti pawa? Sinong naghandog ng bukal sa puso? Sinong kumupko na may pagmamahal, na di ama ang nagbigay ng tuwirang gantimpala? O mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto kayo. Nilayin ang tinuran ko, bawat aral ay napapabuting totoo. Ang tatanggap na tao na anak ng Ama, natuwirang nasang siya'y kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, ng panahon ni Jacob, ang kanyang mga anak ay nagkawatak-watak. Subalit, dahil mabuti siyang ama at puspos siya ng espiritu ng ama, ang ama rin ang nagbigay paraan parang kanyang mga anak ay mabuklod ding tuwiran. Nang panahon ni Isaac, ang dalawang anak niya ay nagkahiwalay sapagkat sa hindi magandang pamamaraan ng kanilang ina na kapwa-anak ay dinaya ang isa. Subalit dahil si Isaac ay sinabi ng ama na sa lahi ni Abraham, doon darami ang lahi. At sa patnubay ng ama, pinakita rin ang pagpapakababa, tinanggap ng kanyang anak na si Jacob ang pagkakamali. Kaya bumalik kay Esau. Nawa ang bawat isa, makilala ang mali ng bawat isa, makita ang pagkakamali ng bawat isa, at matutong magpakababa. Kung aaminin lang ng tao ang kasalanan niya sa kapatid niya, kasalanan niya sa asawa niya, makalalaya siyang mabilis. Kaya lang ang tao, kasalanan niya na, pinibigyan pa niyang maliwanag na katwiran. Kapag nakilala mo ang ama't nasumpungan siya, wala ka ng baluktot na katwiran. Wala ka ng mapangatwirang damdamin, mapaglaban na kaisipan, sapagkat ang nais mo'y tuntunin mo ang matwid na daan na handog niya sa iyo, upang sa gayo'y makita mo sa iyong pagbabago kung sino siyang tinanggap mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko.
Buhay ba ang Ama? Yamang sa Sabado na gawain ay tapos na ang Valentine. Anak, ipauna mo sa kanila ang bahagi ko na pahayag at ang gagawin ko. Baka yung mga matatabang ng pagmamahalan na mag-asaway maging matamis pa. Baka yung mga matatabang ng damdamin na mag-ina ay maging mana uli ang tamis pa. Baka yung matabang na damdamin ng magkapatid ay manauling tumamis pa. O baka naman mula sa mulang maliliit sila'y wala nang tamis ang pag-ibig nila. Subalit kapag nakilala nila ako ngayon, ang hindi nila naramdamang tamis at nalasap na tamis na pagmamahalan bilang magkapatid, patatamisin ko. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, nakakahanga at kahanga-hanga yung mga magkakapatid na lumaki sa hirap, subalit magkakapatid na nagmahalan, nagdamayan. Kaysa dun sa lumaki kayo sa yaman, subalit wala kayong pakialaman. Alin ang mas mainam? Yan ang pawang totoo. Sapagkat aanin mo yung yaman ninyo kung iyon ang naging daan para magkalayo-layo kayo. Tama ba ka? Sapagkat ang Ama kaya kang paligayahin kahit ikay mahirap lang. Subalit kahit mayaman ka at ikay sakim at makasarili, wala kayong kapatid sa bawat isa. Dahil sa salapi nyo'y naglalaban-laban kayo, abay kailan may di kayo sasaya. Panandalian lang ang ligaya sapagkat sumasaya lang kayo pang-artipisyal. May maskara. Subalit hubarin mo, pasukin mo ang puso, maraming tinik sa dibdib. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung minsan naman may kapatid na mapangkuto, sip-sip sa kapatid, kapwa kapatid sisiraan para lamang mapabuti siya sa kanyang kapatid. Aba, magbago, sapagkat hindi gusto ng Ama ito. Ang gusto ng Ama, kung sino nagmamahal sa kapatid mo, matutunan ding mahalin mo. At kung sino ang minamahal ng kapatid mo, matutunang mahalin mo rin. Huwag kang sakim na gusto mo ikaw lang ang mamahalin at gagawa ka ng paraan para sirain ang kapatid mo at ikaw lang mahalin. Sakim, di ka makararating sa kaharian. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mayroon naman, asawa mismo pinagseselosan. Buti ka pa, mahal ka ng mga anak mo, ako'y hindi. Buti ka pa, mahal ng manugang mo, ako'y hindi. Hindi niya sinuri, bakit kaya hindi? Ano? Mga minamahal, iba't ibang uri ng tao. Iba't ibang ugali. Subalit, kung ang damdaming Ama at damdaming totoo na espiritu ang nagahari sa bawat isa, hindi papasok ang selos at inggit, kundi ang nakapasok ay malinis na puso. Pag-ibig sa kapwa. Buhay ba ang Ama? Mayroon namang maghihipag, nagsisiraan. Bilas-hipag, sinisiraan. Nagpapakitang galing. May tao namang mapanghuli, kunwari. Sabi ni ganun, Eka, sabi ng hipag ko, ganun. Totoo ba, Eka? Ito namang si tanga na hinuhuli lang. Pinahamak. O Eka. Kaya nagrambola na. Kung may pag-ibig, hindi magaganap yan. Sapagkat mararamdaman ng espiritu mong mabuti ang kung anong layo nung nagtatanong sa'yo. Kaya yung taong walang espiritu, madaling mauto ng kapwa-tao. Sa pagkakasala, hindi sa mabuti, ang may pandinig ay makarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Salamat, mga mahal. Maraming tao ang mapanudyo, mapanukso, at mapanlinlang.
sapagkat inaalipin ng masamang espiritu. Ayaw naman tanggapin at aminin. Hindi eka, mabuting espiritu eka nasa akin. Kung mabuting espiritu, gagawin mo ba ang mali? Kaya sa makatwid, aminin, sapagkat alam mo yan, kung sino ka na anak ng Ama. Lahat ay anak niya, subalit kayo mismo, nararamdaman nyo kung mabuting espiritu at masama ang sumasa inyo. Ano baga ang sinyalis ng mabuting espiritu? Malinis ang isip mo sa kapwa-tao mo. Wala kang iniisip na etcetera, etcetera, etcetera. Hindi ba ba? Subalit pag may pumasok na, iba na. Magnilay ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mayroon naman, biyanan. Doon sa pinakikinabangan, malapit. Sa walang pakinabang, malayo. Eh, ano magagawa mo kung wala yung anak mo? Buhay ba ang Ama? Patawad, nabibisto lahat ang ugali ng tao. Sapagkat yan ang totoo. Ang espiritu ng katotohanan, batid lahat ang kilos ng mundo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, tatanungin pa yung manugang, binigyan mo ba siya, no? Kayo namang manugang na mabait, hindi po. Siya nagturo para magsinungaling. Sapagkat, mabuti pa nga yung manugang may malasakit. Eh, siyang biyanan. Wala. Ano ba yan? Mga mahal, iba't ibang uri ng ugali ng tao. Mayroon namang sip-sip sa magulang. Sisira ng kapatid para lamang mapaboran siya. Hoy, maghunos dili ang ganitong pag-uugali. Sapagkat anumang panalangin mo, anuman ang gawin mong magpapakabanal, hindi ka babanalin ng Diyos na makatotohanan. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sumainyo ang kapayapaan, kaya nga mapapalad kayong mga naririto na hindi gayon. Ipanalangin ang gayong uring mga nilalang. Yamang kayo'y mga anak ng Ama, subalit kung isa kayo sa gayon, pagnilayan niyong tuwiran. Halina kayo, mga mahal ko. Mga mag-asa-asawa muna. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ito ay pasalubong kay Apo Conchi. Subalit, hindi ito pinamigay sa mga lagad at ang wika ay ipending mo dyan. Nasamantalang sa dati, pinamimigay ito sa mga lagad. May mensahe. Subalit ngayon, para sa inyong mga mag-asawa. Anong mensahe nito? Ang tawag dito'y date. Mag-date kayo sa pag-ibig ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa matamis na pag-ibig ng Ama, pagsaluhan at pagsamahan ninyo ito. Mga mahal, wala yata mag-asawa. Halina po kayo. Huwag na kayong mahiya. Pagkakataon nyo na ngayon. Mag-date na kayo sa dambana. Pag-uwi nyo'y kayo'y masaya. Namnamin ang tamis ng pagmamahalan. Huwag kaliligtaan, kayo'y pinagbuklod, pinagtiyap ng Ama. Manamnam nawa ninyo ng lubusan ang pag-ibig na sa inyo'y pinagtiyap na totoo. Nawa nga sa buong buhay nyo'y maging sentro nyo'y siya. Buhay ba ang Ama? Isubo mo muna sa Kanya. Mahal, ang tamis ng pagmamahal ko ay hindi namamatay. Kaya wag mong papatayin sa kakadaldal. Eh, kayo umuna. Eh, totoo yun, di ba? Buhay!
Buhay ba ang ama? Halimbawa lang sila, huwag kayong matakot. Sa inyo'y bubulong ko na lang. Magalit sila, hindi na sila lagad. Sabihin mo, mahal, sa pagbabago mo na hindi na nagsasabong, nagsusugal. Ako'y natuwa. Huwag mo nang ulitin kahit kailan. Patuloy ka nang magliwanag ang buhay. Amen. Sulong. Di pa tapos! Sabihin mo, kayong dalawa, I love you. Ang ating puso'y pinagbiyak ng Ama. Ating puso'y pinagbiyak ng Ama. Kaya eto ang rosas para sa'yo. Ito ang rosas para sa Inalisan ko na ng tinik. inalisan. Kaya tayo na'y diretso at manahimik. Kanino kayo mananahimik? Salamat. Meron pa. Dami naman ninyo. Teka, yun na lang. Dalawa na yung alay nyo. Kisses. Mahal, matagal mo na akong di nahalikan. Hindi doon ang halik ng asawa. Mga minamahal na kapatid, ito po'y walang pagkabula. Sabi ko sa Ama, ito ang tinugon sa akin, kaya ihahayag ko sa inyo, Panginoon, ako'y hindi malinis na babae. Hindi po ako rapat-dapat sa iyo bilang lingkod mo. Anak, si Maria ay niloob ko pa rin mapangasawa ni Jose. Paano po akong mangangaral? Paano po akong maglilingkod? May asawa ko. Anak, hindi hadlang ang asawa sa iyong misyong iaatang ko. Paano mo maaaralan ang mga mag-asawa kung ikay matandang dalaga? Kaya, ang misyon mo'y kaiba, iba-ibang mini-misyon nyo, iba-ibang inaangkop ko. Ngayon, sa kapatiran mo, mag-aasawa at may dalaga, may binata, may bakla, may tomboy. Subalit, alam mo nang ihayag kung paano magmahal ng anak, magmahal ng manugang, magmahal ng apo, sapagkat ganito ang buhay mo. Kaya, paano sasabihin ni Apo Kunching, halikan mo siya? Hindi siya hinahalikan. Walang humalik kung matandang dalaga. Tama baga? Marumi lang ang isip ng tao. Subalit kung malinis ang isip ng tao, pwedeng maglingkod kahit na may asawa. Sapagkat hindi ang panlabas na katawan mo ang nililinisan, kundi ang kaloob-looban mo, pati na yung kaluluwa. Buhay bang Ama? Anong silbi ng walang tsumaling man lang sa'yo, na hindi ka man lang nasaling ng kahit na sino, manang-manang kapuso mo'y bato? Subalit, kung mayroon mang nakagamit bilang pagkatao mo, nilinisan ng Ama at pinalinis niya sa'yo, ang isip at damdamin mo, magiging totoo kang anak na matatawag niya. Buhay bang Ama? Kung masama ang mag-asawa, di sana'y hindi na pinag-asawa si Abraham. Di sana'y hindi niya na binigyang katambal si Adan. Subalit, hindi ibig sabihin, makiapid. Kaya, binigyan niya rin ng sagrado ang pagsisiping. Ang pakikiapid ay hindi mainam. Kaya sagrado ang mag-asawa sa kanila ang pagsisiping. Subalit, sa iba, anong ginawa? Anong sabi ni Father? Babi, baboy, kisses. Kay palad niyong matanda na, magkasama pang mag-asawa. Pagsamahin niyo tuwina, tamis na namnam ng pag-ibig ng bawat isa. Subuan mo na siya.
Subuhan mo siya. Noong oras po kami ama matatapos kung ganito. Sabihin niyo po, ay ba't natanggal yung I love you? Kay buti mo, Ama, kasiyahay binibigay sa bawat isa. Mga aral na mainam, kay gandang pakinggan, kung nanamnamin lamang, magbibigay kasiyahan. Sulong po. Mayroon ditong mag-asawa, hindi na ginagawa ang mag-usap sila. Sige po, tapos na po. Nag-uusap man kung minsan, nag-aaway pa. Hindi ang pinag-uusapan. Mahal, kahit tayo mahirap, magkaisa lang, sapat na. Naku, salamat sa Ama. Subuhan mo. Ba, maganda silang sumunod. Pagharian kayo. Sabihin mo nga sa kanya, I love you. Matagal mo nang di sinasabi sa kanya, sabihin mo. Sabihin mo, one kiss for you. Sige na, huwag ka na maya. One kiss for you. Naku! Pagsisisihan nyo kung di kayo pumunta ngayon. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sige. Pag-isahin nyo na lang. Yan. Gusto nyo ba may sabihin ako? Wag na po, Eka. Sige. Dahan-dahan daw, baka malaglag ang pustiso. Bigay mo sa kanya. Sabay niyong bubuksan yan. Sabay niyong kakainin. Ayaw niyo bang humarap sa kanila at maghalikan? Nahiya pa kayo, eh di niya na nga ginagawa sa iyo yan eh. O sige, harap. Purihin ng Ama. Ang pag-aaway daw ng mag-asawa, doon nasusukat ang pagmamahala nila. Pagkatapos ng laban, matamis na pagmamahalan. Kaya, ang totoong nagmamahalan, dilubyo man ang buhay ang nakamtan, away dito, away doon, magkasama pa rin sa buong buhay. Kaya, ano sasabihin mo? Mahal, kahit na namaga ang mata ko. Mahal pa rin kita. Dito nasusukat ang pagmamahal mo sa akin. Ang pagmamahal mo sa akin. Pagbabatahan mong tititigan. Pagbabatahan mong tititigan ang namamaga. Yan, gamot sa'yo yan. Matamis, dudurugin yung allergy. Ay, ba't ikaw sumupo sa sarili? Kaya mo bang kainin yung galing sa bibig niya? Subuan mo na. O, kunin mo, subuan mo. Ayun. Patnubayan mo po sila.
seryoso na po tayo. Yan ang buhay na totoo. Maganda ang mga nauna ang pagsubok sa mag-asawa ng mga bata pa'y habulan, taguan sila. Pagkatapos nung magkaisip, tumatanda, nagkakaedad, tumitibay, tumatatag dahil matibay ang babae, nanalo, nagtagumpay ang mabuting samahan. Kaya't kung paanong simula ay payak na paunlad na tuwiran sa kanilang samahan, tunay na kay inam ang inabot, sinapit ng buhay. Isang tunay na halimbawa, maging ganap nawa silang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, pag may mag-asawang mga bata pa, nag-aaway-away, pwede mong pangaralan, ganyan lang ang buhay, kayo'y lumaban. Sapagkat, kapag nagkaisip kayo't nakita ninyo kamalian ninyo, kayo rin mismo susukot, magsasabing, aba, magmahalan na totoo tayo. Kaya ngayon naman, magandang grasya sumapit sa kanila. Buhay ba ang Ama? Pagpalain kayo. Pinapawisan si Kapitan. May sasabihin ba ako sa kanya? Sabi niyo ba? Subo mo muna sa kanya. Subo mo. Sabihin mo, Kapitan, ako'y handang dumamay sa iyo bilang kapitana ng buhay mo upang mapagtagumpayan natin ang mabuting layunin ng barangay at tagumpay sa ating kakamtan. Huwag kang nanghihina ang kalooban. Sabihin mo naman. Yan. Sapagkat kung nanghihina ang kalooban, ako'y nanghihina rin na lumaban. Sige, doon na ninyo kainin. Pagpalain kayo. Parang kakaunti mag-asawa. Parang baligtad kayong mag-asawa. Parang pabaligtad ang pangyayari. Yan. Sige. Sige po. Subuan niyo po siya. Yan. Sabihin mo sa kanya, huwag ka kamong matatakutin. Katandaan na natin ito eh. Lagi kang matapang, kamo. Para hindi ako nahirapan sa iyong mag-alaga. Purihin ang Ama. Pagarian kayo. Dito po. Nung sila'y kinasal, kalesa ang sinakyan, tiburi ng tawag ng mga nilalang. Nagsama na mainam, anumang pinagdaanan. Sila ay lumaban hanggang masilayan sa mga anak-ang tagumpay. Pagpalain pa kayo, higit na magtagumpay pa ang inyong pamilya. Halik! Kiss, ayan. Sagrada Pamilya. Pagsamahan nyo. Yan. Abang tawagan nyo, sweet honey. My love. Mayroong hindi showing magmahal na tinatawag. Subalit, hindi naman sila nag-aaway. Meron namang sweet, napaka-sweet sa harapan ng kapwa. Parang hindi makadurog pinggan ang tamis nila. Parang mga langgam. Pagdating naman sa kanilang tahanan at sila na lang bulyawan ang bulyawan. Alin ang mas mainam? Yung hindi nakikita ng kapwa na sila ay parang kay tamis-tamis o parang hindi man mag-asawa pero nagmamahalan ng matapat. Alin ang mas mainam? Pagpalain kayo mga anak.
Ang haligi ng tahanan ay lalaki, ang liwanag ay babae. Kaya't kung nadidimlan, ang lalaki, tanglawan ng babae. Kung humihina naman, ang babae, patatagin ng lalaki. Kaya naghahatakan sinong tahanan ng maliwanag at matibay na naging mabuway. Kaya patuloy kayong maging matatag na mag-asawa. Hindi. Subo. Kapwa-lingkod na, malawak pang unawa ng bawat isang marapat na masilayan ng mga anak ninyo. Pang sa gayon, patuloy na makita ang magandang halimbawa sa inyong dalawa. Kainin nyo doon. Halik. Ba't nahihiya kayo? Di ba mag-asawa kayo? Yung hindi mag-asawa naghahalik. Lalo na't madalang magpanagpot magkita. Pag nagsama, lalong tumatamis pa. Di ba ga? Yan ang mga nagmamahalang mag-asawa. Tigisa kayo. Pagpanahin kayo. Pagsamahin niyo. Yan. Huwag niyong isipin, mga may diabetes, hindi pwede sa inyo ito. Pwedeng-pwede. Gamot pa nga ito Sapagkat kung ang pag-ibig nyo'y matamis, ginagamot ng pag-ibig ninyo ang mga sakit na nararamdaman ng bawat isa. Sapagkat pinatitibay, pinatatatag ng Ama ng dahil sa pagmamahalan ng bawat isang mag-asawa. Buhay ba ang Ama? Pagpalahan kayo. Yan. Yan ang mababait. Di na kailangan sabihan. Pagarian kayo, anak. Ano ang hirap ng buhay, patuloy na laban ang maging katwiran. Hanggang sa hindi namamalayan, kayo pala'y nakatighaw, mga anak ninyong pinagpapagalan para inyong alayan ng inyong pinagpawisan. Makikita rin balang araw, ang inyong binhi ay naging mabuti ang naging bunga. Pagharian kayo. Pagsamahin. Subuan mo, subuan mo. Bakit gayon ang ginagawa ko sa inyo? Kung ganang pagkatao na karunungan ito, kailan may di gagawin sa inyo ito ni Constancia? Patotoo lamang, ang katotohanan ay nilalahad ng Ama sa sanlibutan, at ang pawang mabuti ang tinuturo kanino man. Kung nasa mabuti kang espiritu, ituturo kung paano mahalin ang kapwa mo. Kaya't sino kayong mag-asawa na hindi magmamahalang totoo? Kung tapat at totoo nga kayo. Sinong hindi masisiyahan at liligaya sa inyo kung tuwirang damandama ang pagmamahal ng bawat isa? Kaya halina, halina mga mahal ko, pagnilayan ang tinuran ko, gawing marapat ninyo sa tuwina ang lumalim ang pagmamahalan. Subuan mo. Subo.
Ang karamdaman ay isang pamamaraan kung minsan para makilala ang amang mahal. At kapag nasumpungan, lalong titibay ang pagmamahalan. Pagsamahin mo. Ay. Teka. Tabi mo yon. May pagpupuntahan yun. Sa tuwina, laging tatandaan, ang pagmamahal na matibay, nagpapalakasan. Kaya't walang hihinang mag-asawa kung kapwa naghahatakan ng matibay na pagmamahal nila ang bawat isa. Teka. Sige po. Subuan mo. Bakit pinasasahod sa inyong palad? Sapagkat ang biyaya ng Ama, dapat sa mag-asawa, laging sabay nilang pinagsasamahan yan, pinagsasaluhan, hindi nagtataguan. Ano? At yung mag-asawang nakabukas at sa tuwin ay nag-uusap para sa kinabukasan. Nako, nakaamoy ako sa'yo. Subuhan mo muna. Maliwanag ba isip mo niyan, anak? Sige. Pagsamahin. Subok. Patuloy na pagpapala habang pinahihiram, patuloy na pangalagaan, mahalin na mainam. Sapagkat ang pagmamahal ng Ama ay walang hanggan, patuloy ibigay ang katotohanan. Yan, pinili na ang pinakamalaki sa inyo. Alam na alam mo yung tuturo, ano? Sige. Yan. Ba't malaki yung sayo? Bubulong ko. Bubulong ko. Pagsamahin mo. Kay palad ng mag-asawang kapwa naglilingkod sila, kung patuloy na ninanam namang biyaya ng Ama, sa anumang mga pinagdaraanan makalalaban, hanggang tuwirang mapagtagumpayan. Nang dahil ang lalaki haligi,
Dapat sa tuwinang nagpapatatag ay lalaki. Subo. Kaya, pagdaupin ng palad ninyo, pagsamahin ng puso nyo, ang bawat isa sa mga anak nyo. At pagtatagumpayin mo na. Kay palad ng sa tuwin ay inaapuhap ang salita ng Ama. Patuloy maghari at mauna. Pagsamahin ninyo yung palad nyo. Ilalim mo. Subo. Pagarian kayo. Di nga naghahalikan yung mga nauna sa inyo. Nakalimot. Sa kanila na lang daw maghahalikan. Oh, kayo, halikan mo. Pakita mo kahit may sakit siya, mahal mo siya. Oh, yan. Buti pa sila. Ang pagmamahal niya, ang lalong magpatibay sa'yo para lalong lumaban ka kung mahal mo siya. Tama ba? O ba't di pa ninyo sinusubok? Sige, pagarian kayo. Kapag ang anak ay lalaki at nakita yung kanyang daddy ay lampa, paano tatatag yung anak niya? Kaya magpapakatibay. Alang-alang sa anak na magiging mabuting halimbawa siya. Kaya patuloy na maging matibay. Yan. Hanggang magtagumpay. Teka, ang kamay mo. Subuan mo siya. Sige sa kayo. Pagarian kayo. Kapwa tigisa ang bisig nyo sa mga biyaya at pagpapalang binhi mula sa inyo. Patuloy na makita ng amang higaya sa kabilaman ng mga pinagdaraanan hanggang makausad at magtagumpay, maging maligayang tuwiran. Halik. Pwede. Bukas nga pakadala mo dito. Hindi lamang ang anak ang magpapatatag sa mag-asawa, kundi ang pagmamahala ng bawat isa. Kaya kung tuwirang pinagtiyap ng ama at nagmamahalan sila, habang nagluluwat ang pagsasama, lalong tumitibay pa. Sapagkat ang supling ay dahilan lamang ng mga mag-asawa kumisan. Maraming may anak, wasak ang pamilya. Maraming may anak, nagkahiwalay sila. Kaya ang pagmamahalan sa puso nagmumula, hindi sa anak. Pampagalak lamang na makitang buhay ang binhi nyo. Kung magtitiwala kang lubos, subok. Nako. Gisa. Subukan kayo.
Teka mo. Halik. Halik. Tuwa sila. Oh. Aho. Pagdaok mo. Subo. Subo. Walang kiss. Kiss. Yan. Pagharian kayo. Kamay mo. Okay. Pinakita lamang ng ama kapag Hoy, Oh, palitan kayo. Tulad ng tinuran, hindi sa anak ang pagtitibay, kundi sa tuwirang pagmamahalan na malalim sa mag-asawang naturingan. Yan, pamigay niyo sa mga anak niyo. Pagpalain kayo. Di bagat kay inam, natuwirang pagmasdan, mga mag-asawang nagmamahalan. Sino man ang makasilay kung may tapat na pagmamahal, nasisiyahan nagagalak habang sila'y pinagmamasdan. Ano pa kaya ang ama na tuwirang nagtiyap sa bawat isang pinag-isang dibdib niya, na hindi kaya magalak at tuwirang masyahan kung nasisilayan niyang sila'y nagkakaisa sa bawat segundo, nagkakaalalahanan. Mga minamahal, pawang kabutihan ang dulot ng ama kanino man. Ang binhing similyang pinagsama ng mag-asawa ng mabuoy anak ang tawag nila. Kaya't kung ang tuwirang isang tunay na mahalimbawa ang may pakikita sa mga binhing ililiwal nila, hindi kaya maging katuwa-tuwa sa pananaw ng ama ang tuwirang masambit, isa kayong huwarang mag-asawa. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan, paghariang lubos kayo. Alalaumbaga, kailanman ang buhay ay pahiram lamang, may wakas at hangganan. Kaya't anong dapat ginagawa ng tuwirang pinag-isang dibdib ng ama? Magsakitan ng loob, maggantihan ang sama ng loob, magparunggitan, maggantihan ng masasamang ginagawa, o tuwirang magmahalan, magkaunawaan, magbigayan. Kung gayon lamang ang ginagawa, ang masakit sa bawat isa'y di gagawin ng bawat isa, hindi kaya kapwa sila tumatag tumibay na hilisang haligi at liwanag ng tahanan. Mga mahal, huwag maging makatwiran ng sinuman, kundi ang bawat katwiran gawin yung kaukulan sa ama nyo ilaan. Nang sa gayon, kung papaano kayo ay nabubuhay sa sanlibutan, mabuhay ang lahat ng mainam sa inyo at maituro ng ama ang marapat sa bawat araw. Sumainyo, mga minamahal kong mag-asawa, ang tuwirang ligaya at galak sa tuwina. Sa gayon, matutuntunin ninyo ang tama't tumpak na pamamaraan ng ama
kung paanong layo niyang kayo ay maging mabuting pinag-isa niya. Pagpalain kayong lubos. Sa inyo naman, mga mahal ko, natuwirang anak ng Ama, bakit pinag-isa pa, samantalang pwede namang pagsamahin sila at mga kending na turingan? Gayon ang Ama, malayo ka man, mapapahatdan ka niya. Nasaan ka man, may bibigay niya ang kaukulang nasa niya. Kaya tulad ng mga pinagmulang ito, sa ibang bansa pa ang kanilang pinanggalingan. Subalit, naibigay ng Ama sa bansang ito. Ibig sabihin, may pamamaraan ang lahat. Kung nais padaluyin ng Ama sa iyo at ibigay ang biyayang yaon, mayroon siyang paraang gagawin na ito'y iyong kakamtan. Kaya't sino kang anak niyang sa kanya'y sa tuwina'y lumalapit at nagpapakatotoo? Nasasabihin mo sa tuwinang hirap ng buhay mo. Kung hindi mo man makuha sa ibang kaparaanan, may ibibigay siyang kaparaanan niya. Kaya't kung siya hahanapin mo at ang paraan niya ang iisipin mo at di ang kaparaanan mong pagmamalaki mo, may magagawa siya sa tuwina sa iyong buhay. Kaya mga mahal, tulad ng pagdaloy ng mga biyayang ito na hindi inaasahan na ito ibibigay sa inyo, gayon din ang asahan ninyo. Mas mainam ang umaasa kaysa walang pag-asa. Mas mainam ang nananampalataya kaysa patayang pananalig sa Ama. Mas mainam ang sa tuwina'y umaasa sa Ama kaysa umaasa sa magagawa ng kapwa tiya. Sapagkat ang Ama ay tuwirang mas mabuting gumawa kaninuman. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa sarili mo. Subalit, kapwa ninyo isipin at panaligan, Diyos Ama ay marapat manguna kaninuman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kahit walang pera, pwedeng mag-date yung mag-asawa, di po ba? Magmahalan tuwina isang kende, magbiyak kayo, masaya na. Buhay po ba ang Diyos?
O, puro sa labas na lang ang bulaklak, mamukadkad kayong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ay, purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sa tuwin ay gawin mo, manalig sa Kanya. Tupdin mo ang dapat at ika'y magagalak. Sa Kanyang kaloob ay maging ganap. Halina kayo, mga anak na mahal niya. Gawin niyo ang tumpak, kayo'y itutuwid. Gawin ang marapat, ang Ama, ang liwanag. Sa buhay niyo ay magiging ganap. Sa lahat ng sandali, may bibigay siya. Sa lahat ng araw ay nagbabantay. Sa buong magdamag man, kalinga niya'y walang maliw. Lahat nga ng sandali, siya. Kaya sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Tigib ng pagliliwanag ay mithiin ninyong kamtan. Sa gayon, kayo rin mismo kapag nakaunawa na, ang lahat sa inyo'y magiging magaan. Pagpalain kayo. Umayaw kayong ligtas sa ano pamang kapahamakan. Tayo na po, wala nang bendisyon.